Magandang gabi mga ka-native. This is the Philippine Native Chicken with TV po, no, dito po sa may Central Philippine University. We are broadcasting live dito po sa may second floor, room 201, second floor R&D building, no, dito po sa Barangay Road, no, CPU Haro, Iloilo City, Philippines. This program is simulcast over CARES FM, no, 101.1 and together with the Philippine Native Chicken Web TV and also to our YouTube channel, no, and also to the cable channel of the Central Philippine University. This program is managed by the College of Agriculture Resources and Environmental Sciences dito po sa Central Philippine University, headed by our President, Dr. Teodoro C. Robles. And at the same time also with the kasama na po yung Chairman of the Board of Trustee namin, Attorney Bon Lobel Bidona. This is your host, Dr. Jaime C. Caberles Jr. Kasama na po dito sa technical natin si Miss Dana Marie Istoy Gabasa. This program is aired from Monday to Friday po, no, yung live streaming natin 7 to 8:30, no, dito po sa The Philippine Native Chicken Facebook page, no, at saka po simulcast, sabi ko kanina, no, with CARES FM, no. This is a live simulcasting, no, with the entertainment department of the Philippine Native Chicken, no, the CARES FM. So, yung ating time po sa pag-program po, instead of heaving it by 8, no, to 10, no, pinababa na natin by 7 para at least hindi masyadong gabi matapos yung program natin. And at the same time po, no, yung 1 hour and a half po is more than enough siguro para to accommodate all your questions or queries, no, about the topic being discussed, no, for the night, no. Actually this week, no, bilang pambungad po sa ating programa, no, that is why that we are discussing some of the insights, no, pertaining to what they call the raising of Philippine Native Chicken, no, dito po sa atin sa Pilipinas. And at the same time po also, no, discussing also some of the integration or diversification whereby the base enterprise is what they call the Philippine Native Chicken. Sa ating pong mga taga-pakinig po sa my CARES FM, no, if you want to join us in the live program, no, dito po sa my Facebook page, no, kindly search po sa Facebook. If you have what they call the Facebook account, no, hanapin niyo po yung The Philippine Native Chicken, yung may logo po ng Central Philippine University. Kami po yun. We are broadcasting, no, in Tagalog, in English. This is to accommodate the followers that we have, no, all throughout the country, and even the OFWs and other Filipinos, no, working abroad. And at the same time, no, accommodating also some of the viewers that we have, no, coming from the other countries, no, that used to view, no, our video during not only on the real time but on the recorded program that is being posted in this page. Hope that even though that we are discussing sometimes in Tagalog, but some of the English version
hope na it can help to other nationality to understand some of the topic that we're discussing every night po dito sa The Philippine Native Chicken Facebook page. This program po is being made para po to answer the one of the vital function of our colleagues and the university, that is what they call the outreach activity. So given the pandemic that we have right now, we could not do what they call the face-to-face outreach activity. That is why that we made this possible, the live streaming and the presence of what they call the KS FM and the YouTube channel that we have and the cable station of the Central Philippine University, to cater or to relay information to those who would like, particularly to those who would like to engage in various agripreneurial undertakings. Actually, what we are doing right now is that this is one way na kung saan we are shifting our gear, given the experiences that we have in this pandemic. We are taking advantage of this pandemic to realign our activities, and then to make sure that when the new normal will come, the station will be ready to accept visitors coming from the different part of the Philippines. And not only the Philippines, but the other nationalities that would like to visit this country or this place dito po in the Central Philippine University. Actually, we have the complete line of facilities pertaining to commercial production of Philippine native chicken. And what we are sharing is the most practical means of raising native chicken in commercial scale. Not only in terms of housing and other techniques, but in almost all the aspect. Kaya nga sabi namin, you can consider us as the one-stop shop when it comes po sa packages of technology pertaining to the Philippine native chicken. And right now, we are venturing toward the marketing studies of the native chicken to identify the proper marketing channel, and at the same time, developing also various alternative medications, the practical medications to the different elements of your native chicken that utilizes the locally available materials like plants. Naniniwala pa kami based on the various studies na pamakita po na yung species of plant that can almost 3,000 plus species of plants found in the Philippines that have what they call the potential to be a alternative to synthetic veterinary drugs to control and prevent infection among our native chicken. And right now, the focus of our activity right now at Central Philippine University is the development of the product, not only product but technology towards what they call the utilization of bawang na pili po nyo gamitin as pantabal. Right now, naka-pipeline na po yung mga studies to be conducted na dapat matapos ngayong taon to also to cater the needs of those who would like to raise native chicken in organic way. Yan kasi ang pinaka-critical kasi na to those who wanted to raise it in organic way, ba ang pili natin gamitin na mga pantambal sa sakit. Otherwise kasi pag wala kayo pang pantambal sa sakit, naloko na, baka malugi yung mga investment nyo. We know that yung mga pera na biglagay nyo dyan, that is what they call hard-earned money that you have. That is why that dito po sa Central Philippine University, possible we are doing what they call the various technology development na mas practical po sa bahagi po ninyo. Gaya na sinasabi namin that if possible, you can produce your own medication, and at the same time po feeds para sa manok nyo, at least kaunti na lang ang bibilhin nyo. Isa kasi sa mga kadahilanan bakit na yung mga farmers in the Philippines halos yung profit level nila is walang problema in terms of the production mataas,
Kaya lang ang problema natin is in terms of the profitability. No, bakit po? It is because that almost all of the input being used in the farm are all dependent in the market. Yung kung bakit that ginagawa pa natin ng paraan. That is why that for those who would like to avail the CPAPs coming from other regions and provinces of the country, medyo pasensya ng konti. Because if we are going to take a look on the cost involved po, sobrang mahal pag dumating yan given the shipment cost. Ang isa po sa masuggest namin, once that the new normal will come, pag ang lugar po ninyo, basta siguruhin po nyo ang lugar nyo po is marami ang mais at saka mura. Ang whole corn na, hindi yung darak o giniling na mais, but it is a whole corn. Will be, ang pinakamura po na gawin po natin is what they call the base mix. Kasi ang base mix dito sa Central Philippine University, halos dati we are producing a feeds that is a corn-based feeds. Yung kung bakit that almost 60 to 70% po ng patoka po namin that is made of what they call the corn. So ibig sabihin po, if we're going to ship the supplemental feeds nyo, mas mahal siya kung gamitin nyo agad. But if we are going to have it be done na kung saan po base mix, so ibig sabihin na pag bumili po kayo ng about 30 to 40 kilos po, dagdagan nyo lang ng 60 to 70 kilos na mais dyan. Ibig sabihin po, kung tingnan po nyo ang cost per kilo ng base mix, medyo may kamahalan ng konti. But if you're going to have it be mixed with your local corn, in your respective area po, madiliyot niya po yung price para po ang production cost involved in regenerative chicken can be lowered. And that is what we are suggesting. Otherwise kasi if we keep on producing feeds, ang nangyari dyan is that sa amin kasi po we are also looking on the possibility na kung saan po kayo makamura, the better it will be. Para po na kung saan yung production cost nyo mapababa nyo, and at the same time po ang profit level nyo possible po medyo mataas. That is why that on this coming Saturday, mamaya po, to those given their paid registration fee with Ma'am Dana Marie Istoy Gabasa, mamaya po, I will give the link to Ma'am Dana Marie sa Google Classroom para po makapasok kayo doon. Actually, I have downloaded one material nandoon, but I will going to add some material, more material by tomorrow or by Saturday morning para pag 5 to 7 halos yung material po nakapasok na sa inyo. Ang previous po natin dyan is that na I will give the material. You can download it in the Google Classroom, and the recorded discussion that we have, gawin po namin, i-process namin, it will be processed into a video presentation. And if possible, kung makaya po na, kasi ang nangyari kasi with what we are doing is that in a 1 hour and a half po na presentation, that is almost mga 2 gigabyte, at saka minsan pag na-process na siya via a video editor, dadagan pa ng kunting pictures, baka aabot yan hanggang 5 gigabyte. That is why to those who would like to avail yung edited version, the edited version na kung saan po lagyan pa natin ng konting mga pictures para to supplement what I am discussing. Kindly inform Ma'am Dana para po na yung kung gusto niyo na talaga na ipapadala sa inyo yung USB na yan na nakalagay doon na material, para pa at least magamit niyo. That is a complementation of the written material. Actually, yung sa written material naman po nakalagay naman doon yung mga discussion that is coupled with pictures. Kung nakabili po kayo ng mga libro ko, ng libro ko po, yung sa Native Chicken, actually the presentation parang gano'n, na kasi mahilig ko magdagdag ng mga pictures, kasi ang pictures po is one way and how to make the discussion more clearer to the reader. At least ang readability. Minsan po, baka bumahirapan ko mag-intindi ng sinulat ko, but with the given the pictures na makita mo mismo dyan sa katabi ng sinulat ko, mas mabilis mo maintindihan. And that is what I am doing also
to the material that I will be giving this Saturday po. You can avail it, you can download it, and including also for the certificate. To those who would like to avail the certificate, kindly inform Ma'am Dana para at least mapipili ng Ma'am Dana para po at least pagkatapos ng seminar natin, you can have it. Yun lang ang isa sa consideration natin. The seminar will last for 2 hours, but I'm giving the opportunity to extend it up to 3 hours para po sa mga katanungan nyo na kung saan po masagot po natin. That is why that kailangan din kasi mag-discuss about how to raise native chicken in a matter of 2 hours. Kaya nga ginawa po natin dito by topic tayo para at least mas mabilis nyo maintindihan. Step by step yan, para at least a guided process. Ibig sabihin po, sa ngayon, ang seminar is more on the housing design. That is recommended housing design. Iba kasi ang suggested, recommended housing design. May mga feedback kasi sabi sa akin, Doc, pwede bang idagdagan pa ng para pang parents? So, dagdagan ko po yung sa pang parents namin na commercial din, but ibigay ko yung mga advantage at saka disadvantages para po at least kayo na po ang bahala mag-weigh as to what you're going to adopt in your production. Yun ang kagandahan doon. And then after it, expect that in the next 2 to 3 weeks, second topic will be given again. Another access naman sa Google Classroom para at least po dahan-dahan po tayo na makabuo ng isang technology po na kung saan halos detalyado po ang discussion. Expect for the negative and positive part of the discussion kasi hindi kasi ako mahilig mag-discuss lahat ng positive, but even we are including also what they call the negative experiences that we have on the project dito po sa Central Philippine University. At least you will be aware of the possible event na mangyayari once you will be implementing your project. Yan kasi ang pinaka-critical. Kung positive naman, wala kayong problema, but when it comes to negative, dapat alam nyo din yan para at least at the earlier time you can prepare. At least yung mga risk associated in what you are doing will be more of what they call the calculated risk. At saka po, if you found our program informative, kindly share po sa mga kakilala nyo dyan na sa tingin po ninyo makatulong po tayo. And at the same time po, sa hindi pa nakapag-follow, kindly click the follow button of the Philippine Native Chicken para po every time na may live stream po tayo, you will be immediately be notified na naka-on na po kami dito sa live streaming. Tandaan mo natin, ang program natin, kasi ang program natin start from 8, ang iba kasi akala nila 8 pa rin, na pinababa po natin by 7, para at least medyo maaga-aga ng konti, ang ating programa. But don't worry, I know that numbers of followers of Philippine Native Chicken is viewing our posted live stream program. Don't worry, hindi po namin dinilit yung program namin dito para at least meron po kayong pwedeng balik-balikan every time na medyo may nakaligtaan po kayo. So that is why that the clippings of videos that we have dito po sa my Philippine Native Chicken po, sobrang dami niyan. If you have the engine and how to download our video, you can have it. Yun lang sa isang YouTube channel, iba ang pinapalabas, yung lumalabas na boses po, aking boses lumalabas doon. Thank you for hearing my voice, naka-voice over doon sa mga video nyo, no problem. Kahit na hindi ang Philippine Native Chicken McDalit, pero I am proud to say na at least you have the trust and confidence to us, para po na i-voice over yung mga video presentation nyo, in your channel. Thank you for for inviting that, for putting our voice over in your video presentation. Ganyan talaga ang buhay. But as what I've mentioned in the previous segment that we have, that the main purpose of this kind of program is really to share information among our raisers of native chicken. Kaya nga this week,
medyo limitado po tayo in terms of the PowerPoint presentation, no, for the discussion. But next week na lang po. Medyo sayang kasi medyo busy si Lulo kasi. Yung po bakit na hindi nakapag-prepare ng presentation. But in terms of the discussion, no, walang problema, walang katapusan to. Sa mga gusto, sa mga hiligay nun speaking or hiligay nun, kaduaros na ng hiligay nun, every morning from Monday to Friday, 4:30 to 6 a.m. po. No, meron din kaming programa dito pa rin sa Facebook page na to, no, The Philippine Native Chicken. That is for the consumption, no, na mga makaintindi po ng Hiligaynon or could speak Hiligaynon. That is what they call also Farming Insights, but it used to focus more on what they call the urban agriculture. Now that is complemented with entertainment, and that is being simulcast, no, over the tawag dito, no, over with CARES FM. So at least yung pasok namin dyan sa mga respective na mga area po nyo, at least kahit paano magaganda na compared than the previous presentation that we have. Medyo in-upgrade namin ng konti yung equipment namin para po at least yung pagpasok ng signal dyan sa inyo, no, mas maintindihan po ninyo, no, at saka yung boses natin talagang real voice natin yan. That is why that I'm glad that in behalf of the number of weeks na hindi kami nakapag-ere, but you still keep on following our page, and thank you for the increasing number, for the trust and confidence. In behalf of our President, our University President Dr. Chodoro Robles, na paabot po sa kanyang pasasalamat po sa lahat ng follower ng Philippine Native Chicken. And also visiting also the page of the Central Philippine University po, no. Actually marami kami po dito naka-live stream, no, on the Central Philippine University, na isa lang po ang aming goal, na with the different expertise that we have, no, we are doing our outreaches. That is why that makita po nyo, if you will search CPU, no, meron pa rin CPU TV. Na that is our mother information, na kung saan po nandoon pa kasi ang pinakainana po namin ang CPU TV po, no. Nanganak na siya, at ang isa sa mga anak niya is yung live stream ng The Philippine Native Chicken with TV. Ganon lang, no. Nag-i-improve din kasi, no. And thank you for being with us always, no, every night, and to those who are also being with us, no, early morning, 4:30 to 6 o'clock, no, Philippine time. Yan nga lang sa ating mga ka-native, no, ang mga ginagamit namin dito talaga na mga material namin, yung kung bakit na medyo limitado lang, no? But the technology that we developed dito po sa Central Philippine University is more on what we call the Philippine Native Chicken. So medyo pasensya ng konti sa mga foreign native chicken, at saka sa mga layer of broilers, at saka sa mga colored broilers, no? Because this station, this page is talagang devoted for the development, conservation and utilization of the Philippine Native Chicken. Tandaan pa natin, the Philippines, there are number, no, of phenotypic group of Philippine Native Chicken, and I may suggest that if possible po, you can utilize your own local chicken. Gaya na sinabi ko sa mga nakaraang segment natin, na kung saan po different areas, no, have different phenotypic group, no. Almost similar yan, so don't worry. Kahit na hindi pa kayo ang problema kasi natin ngayon sa CCO po, if you really wanted to buy the stocks that we have at Central Philippine University, ang problema palagi is the shipment, and we are looking that into. That is why that in the one of the series of seminar that we'll be conducting, now it will be focusing more on the care and management selection of your breeder stocks, and that is one way and how we can help na para po na ma-utilize at ma-conserve yung respective na native chicken nyo sa area nyo. And sad to know sometimes, no, lalo na po sa mga followers natin in Pangasinan, no, there are some feedback na yung Bulinaw chicken in Pangasinan, actually the Bulinaw chicken
it was named after one of the municipality in Pangasinan, that is the municipality of Bolinao. No, halos yung itsura niyan, no, halos magkatulad po sa Darang Native Chicken ng Western Visayas, the standardized breed, no. Ang tawag po namin doon is pencil brown color yung lalaki niya, at saka labuyo yung pencil brown yung babae, at saka labuyo yung lalaki. Na ang nakita ko at based on the description is that it possesses what they call yellow legs, no. That is why sayang, no, a number of the followers that we have in Pangasinan, no, is looking for the native chicken, and I asked them, no, kamusta po ang Bolinao? Sabi nila, hindi nila alam na may Bolinao pala. Ang alam na nila is the Bolinao, one of the municipality of Pangasinan. But yung Bolinao chicken, na nakalimutan na o nabaon na yata sa history yung Bolinao chicken. That is why that possible, no, given the pandemic that we had experienced. Pili bang ang mga respected native chicken sa area nyo tuunan po natin ng pansin? Na if you are really interested, no, on doing it, no, kindly attend to one of our seminar. Makita po nyo dyan sa may page namin, nakapin kasi sa taas yan, na kung saan po the different topics, no, and the topic pertaining to breeding and breeding, no, of the Philippine native chicken. Itatakal po natin ang mga common phenotypic characteristic na kung kailan mo sabihin na yung manok na yan is a native chicken. The native chicken is different from indigenous chicken. Na in the Philippines kasi ang pinaka-indigenous dito in terms of crops po, based on history daw, ang abaka. Ang abaka daw is endemic or what they call indigenous to the Philippines. It was transported in other part of the Europe and Latin America, no, because of the expedition then, no, way back of hindi pa tayo ng tao, no, way back history of Magellan pa, no. Yung kung bakit the abaka that we have, no, na napaka-endemic po dyan o naka-indigenous po sa Philippines. But when we see about native chicken po is a group of chicken. Either it is a cross with the indigenous or what they call the traditional, or sometimes they call it as a village chicken, na kung saan po we're able to thrive, no, in the local condition and locally available resources, no, over the period of time. Matagal-tagal na yan sa Pilipinas. That is why that was able to survive, no, on the given resources. Yung kung bakit that if you're going to take a look on the characteristic, no, of the larger genetic group, no, comparing the Parawakan and then the Basilan chicken, or what they call ngayon po pinastandardize kasi ngayon po ang ating Basilan chicken into what they call the Sampin chicken. Ang pinakaiba niya is yung pagtayo niya po, no? Kasi ang Basilan chicken, halos pag tumayo yan, flat yung likod niya. But yung Parawakan po, pag tayo yan, naka-breast out yan. Naka-breast out, parang sundalo, no, yung kasi ang characteristic ng Parawakan, the male and female, no, halos idang sizes is counting difference, but for the Basilan, halos maliliit po yung babae niyan, no. And the common facial configuration nila is what they call the sabi doon is what they call the Barbaros chicken, no. Naalala ko pa kasi ang natural selection ni Darwin. Actually, Darwin way back in 1858 po visited the Philippines and used to describe this group of chicken as a Barbaros chicken located in the 9 different provinces of the Philippines with a long-legged chicken. No, parang ganun daw. No. Actually, kung tingnan po natin ang genetic evolution, no, ng mga manok, lalo na po ng broiler, one of the parental lines, according to Romano Vital na study niya in the molecular, nagpapakita po na isa po sa mga bloodline po niyan is coming from the Philippines. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, ang native chicken ng Philippines have the potential. Actually, kung tingnan nyo kasi ang development ng Cornish chicken, no, isa kasi yan sa parental line, it came from a Malay chicken, no, coming from Malay Peninsula din. And Philippines is being part of the Malay Peninsula din. No, yung kung bakit na yung Basilan chicken doon, no, halos magkapareho yan.
Kasi ang history kasi, yung kung bakit na when I took my PhD at UPLB, no, pinagtuunan ko talaga ng pansin yan, ang tawag doon is what they call the gene flow. Paano po? Ano ba talaga? Saan ba talaga nagmula yung manok na yan? Saan ba talaga nagmula ang manok na yan? Sa itlog ba o sa inahin? Yung libati na yan, walang katapusan yan, walang katapusan. But based on the history po, no, kung saan nagmula yan, no, during the time of dinosaur daw, no, ang manok po at saka yung crocodile po, isa lang pinagmulan yan, no, Archaeopteryx. Na diyan ang simula ang lahat. It is because of what they call the differentiation or deviation according to time. No, yung kung bakit na nagkaiba siya, di tayo to what they call difference. No? Ganyan katindi. No? And that was my focus then. No? Paano? Kasi ito kasi ako, saan ba talaga nagmula yung manok na yan? But to answer your question, sa inahin mo sa itlog, hindi ko masagot yan. but the center of domestication, no, is that is still on the debate side kung saan ba nagsimula. Basta ang alam natin na yung manok po, yung asil, no, I can be found right now kasi because of the movement, no, bilis lang. Yung Malay chicken, actually Malay chicken was registered in the American Poultry Association way back then in 1895. Ganyan po katagal na po. And they used to breed it and develop into what they call the lineages of what they call the Cornish chicken, no, the one of the parental lines of the broiler, no. Asil, no, because yung asil ang pinakapamilya niya is coming from India, no. And thank you also for our viewers coming from India that used to follow also our page. Thank you for the trust and confidence to the Philippine native chicken. Actually there are a lot of native chicken in India na underutilized po. No, you can have it be developed. Actually, the main concern is that the local researcher in the area, no, who would like to focus in that kind of study, no, that will utilize, no, the native chicken. The Samo of Japan, no, Gaichon of Thailand, no, and then the Basilan and the Huluano, no, halos magkapamilya yan. It is the manner on how selection is being done. Hanggang po na nakadevelop po na mga different lineages, na different breed. Kung di matawag doon breed is particular the phenotypic group na minsan sabihin mo, grabe, ito manok ko kasi galing Japan pa. Tawag dito, Asia mo. Actually yung Basilan chicken and the Hulot chicken, magkamang-anak yan. It is because of selection only that used to differentiate over the other. But if the Philippine native chicken that we have, na pagtuunan po natin ng pansin yan, na I know that we can develop a meat type native chicken. We can develop it through time. Ang kailangan lang po natin is that the focus on how to do it. Kaya lang, no, if you are a racer, no, and then you try on doing researches in your farm, tandaan po ninyo, no, sa isang product lamang na ma-develop in a research station, no, masyadong malaki ang gastos niyan. And that is what they call the developmental cost associated with it. Yung kung bakit na minsan yung iba, no, they keep try on experimenting their own farm, maawa po naman kayo sa mga hard-earned money nyo. Iba kasi ang research, no. But in a simple research that you can do, no, the better it will be. But pag sabihin natin na gawing mo research station ang farm mo, maawa po kayo sa mga busa po rin yan. The developmental cost associated with it is very huge, no? Yung kung bakit minsan dito sa Philippine native chicken, no, based on the actually the live streaming that we are conducting, no, yung mga feedback po ninyo sa amin, ano, in the form of questions, at tuloy nabibigayan sa amin ng idea, no, on how really technology on commercial production of native chicken should be done. No, siguro ang Central Philippine University is one, siguro isa kami sa pioneer ng nag-develop ng technology on the commercial production of Philippine native chicken. That is why that pag nag-search po kayo sa search engine po ng browser po ninyo, makita nyo dyan basta commercial production of Philippine native chicken, nag-a-appear palagi Central Philippine University.
And we used to do it, no, actually the backyard scale of production, we even started that early as 1980s, but pagpasok po ng 2011, as I have discussed last evening, na kung saan po we try to focus, kasi ang thinking kasi is that all throughout the Philippines, tingnan po nyo, sabihin palagi in the literature and even in the news that native chicken is being paid at a premium price. Native chicken is most favored by consumers. Why? Because of the distinctive taste. But ang tanong ngayon, during the time that when I took my PhD, and data, I tried to compare the data coming from the Philippine Statistics Authority or PSA. Then, ang tawag doon is Bureau of Agricultural Statistics, the BAS. From the available data that we have, up to 2010, if I'm going to equate the ratio of the commercial breeds, layer and broilers, and compare with native chicken, there is a steady decline of 0.5% in the population ratio of native chicken way back then as early as late of 1960s up to 2010. Ano ibig sabihin? The population of native chicken in the Philippines is declining. Ano ba ang totoo nangyari in raising the native chicken? Bakit na even though that the demand nandoon, sabihin palagi ang demand ganito, ang demand ganito, ang price being paid is ganito. But seldom you can find raisers that used to raise native chicken by the thousands. Ano ba talaga ang nangyari sa loob? Bakit nagkagano? Kasi from the business perspective kasi, if it is being paid at a premium price, having a distinctive taste, that is one of the motivation of the businessman na mag-invest doon. Bakit? Madalang ka makakita ng investor in native chicken. Palagi makikita mo in the literature, it is being raised in the backyard. So that is why that we conducted various studies then, and even up to the time that the station by itself, yung pinaka-maximum na breeder stocks namin noon, na inabot kami ng 1,250 breeder stocks. 1,250 breeder stocks. Ganyan to karami ang manok noon. Kaya nga, on the research side, sabi ko palagi, when I do it, una-una sa nakita ko just to share to you the information. At least, you have the insights. Marami ang nag-try na mag-raise ng native chicken and commercial scale. But they used to employ production technology on a backyard scale. Iba ang sistema ng manok pag nag-alaga na kayo more than 100. Yung kung bakit that based on the survey I've conducted, sabi, they wanted to raise native chicken, kaya lang ang problema is the technology. Palaglugi. Once na pumasok yung peste o atay o yung Newcastle disease, nalugo na, naubos na yung manok niya. So yung bakit na isa yan sa mga reason. Pangalawa, production inputs. That is why that yung pinakauna kasi na ginawa namin dito is talagang patuka. We surveyed different processors na nagbibinta po ng manok na native. As early as 2002 yan. Kasi yung study ko kasi, from 2002 when I graduated my BS Agriculture, major in Animal Science na dito pa sa Central Philippine University, hanggang na dumating ko sa masteral ko, hanggang na pumasok po sa doctorate ko, lahat po native chicken dyan. Sabi ng iba sa akin, walang pera dyan, doon po kayo ng kamali, doon kayo magkamali. It's a matter on how you motivate yourself
because I have seen potential in this group of poultry. Kaya lang ang problema, pag walang researcher na magtutok talaga in this group of poultry, wala at walang mangyayari. So, kaya sabi ko, even though kahit na walang pera, wala naman pera, walang problema yan. Hindi na makailangan ng pera dyan. Ang importante na happy ka to what you are doing. Ang isa sa nakita namin kasi is the input. Again, if you will be dependent on the market, patoka nyo, lugi po kayo. Lugi po kayo. Sa kayon, magkano yung patoka per kilo? Commercial feeds. Now, however, if you will be giving them with commercial feeds, ang consumer naman, parang niloloko natin. Bakit? The consumer is buying native chicken. They are not after of the size, but they are after of the quality of the meat. First, they are believing that native chicken is being raised free from synthetic chemical. Free from synthetic chemical. Yung kung bakit na sabi ko, kahit ano mangyari ngayon noon, when we started in commercial scale, yung mortality namin sobrang taas, no? Dahil hindi ginagamitan po ng antibiotic, I never dare to use it. Yung kung bakit noon, every month we are spending about 10 to 20,000 paggawa lang ng mga pantambal, gamit yung bawang, sibuyas Bombay, turmeric, lahat-lahat na ng mga plant material. Basta para lang matambalan yung sakit. Ay nako, when you raise native chicken, sabihin sa'yo, it is highly resistant to diseases. Tama yan, if you are raising only few numbers. Based on the data that I have way back in 2010, when I surveyed the whole of Western Visayas. Bakit po Western Visayas? Kasi ang pinakamaraming native chicken po dito sa Western Visayas, if you're going to take a look that on the data of the PSA, yung puro native ha, alam nyo kung ilan ang survival percentage? Ang manok kasi, pag inalagaan yan ang range, sa karamihan ang tinanong namin dito, that is more than 1,000 of raiser, now covering the 6 provinces of Western Visayas, yung survival rate is only 40. Na siguro kung medyo masisipag yung raiser, 40 to 50% yung survival rate. Average yan. Ibig sabihin, it can be some outliers na medyo sobrang taas, but on the average, palagay natin 40%. Ibig sabihin po, out of 106 that you have, only 40% of it can survive and can reach the marketable weight. Pag nagbinta po kayo sa market, binili po sa inyo ng 150. If you're going to put the cost associated on it, alam nyo ano? Very expensive to raise the native chicken in a completely pre-range condition. Bakit? Pati yung patay kasi kinakount mo yan, dagdag mo doon sa buhay. Yun ang reason bakit, isa sa mga reason why that raisers of native chicken all throughout the Philippines could not raise greater number. Bakit? Kung makita yan, damihan niya ng pag-alaga ng manok, kaya ang problema niya, yung sakit pa lang, mahirap i-control. Pag dinakaw pa ng iba, kinain pa ng mga predator, ano mangyari dyan? Wala. Ganon ang sistema, no, on the raising of native chicken. Isa pa, housing design. Yung kung bakit na in the Philippine native chicken, if you're going to browse the pages that we have, ever since that we put up this page way back in 2014, sobrang dami na mga style ng housing dyan sa loob na makikita po ninyo. That is why that the seminar that we will be conducting on Saturday po, na talaga specific na po tayo sa ano ba talaga ang recommended housing natin. We tried the different housing.
We tried the different housing. One of the means on how to reduce the marketing cost, but without affecting or increasing, without affecting the profit or the margin that we have, or the profit that we can derive, is your housing cost. Is your housing cost. We conducted studies dito na out of the blue. No, sabihin natin out of the blue. Lahat na posibleng gawa ng paraan para magawa niyan. Kaya ang developmental cost sobrang taas niyan. Constructing even a bigger housing for the native chicken is very impractical. Yung kung bakit that we are recommending, pag kasi ang housing, pag low cost yan, pero matibay yan. And ang isa kasi palagi sa feedback sa akin nun, Dok, pwede ba magawa ng paraan na, for example, wala naman kami kadaming pera. Pwede bang gawa ng paraan na in a limited space? No? Pwede kami mag-alaga ng manok na maramihan, but at the same time, yung cost ng housing po, baka mapababa pa natin. Yun ang mga consideration. No? Because if the cost of your housing is very expensive, ang mangyari yan, you're going to add on that in the production cost of your native chicken. And what will happen? Now, as an example, if your housing cost is for a 1,000 na chicken, na is more than 2 million. Sa palagay nyo, magkano kaya ang depreciation cost nilagay nyo doon sa manok nyo? Comparing with the same number of chicken, but almost 1/2 of the cost of the housing is being reduced. In terms of competition na market, yung 2 million na housing na yung compare with 1 million, lugi ka. Bakit pag binawasan ng isa yung presyo ng manok niya, walang problema, kumikita pa rin siya. Pero ikaw na worth 2 million yung housing mo, doon ka manulugi. That is why that isa yan sa mga consideration in housing. Ang design by itself also can affect the health of your chicken. Can affect yan. Bakit po? Ventilation po ng hangin is very critical. Pag hindi maganda ang ventilation ng hangin, ang problema nyo po ang sakit na manok nyo. Kahit anong gamot ang ilagay po ninyo dyan, kahit sabihin natin na effective, most effective na medication yan, mahirapan po kayo. Pag sobrang ventilation naman, at saka mahangin yung lugar mo, delikado naman yung kung bakit na dapat katamtaman lang. Kung umiinom po kayo ng mga hard drinks, palagi yung nalagay, drink moderately. Same also with the housing. If you are going to search the internet as to the recommended housing for native chicken, particularly on the commercial scale po, may hirapan po kayo maghanap. Wala pa kasi standard. And that is why that what we are doing dito po sa Central Philippine University, ginagawa po namin ng paraan para makatulong po sa respective na mga raisers. And it is always our aim to have it be done in a practical means. Bakit po? Hindi po natin kailangan if you are going to consider, for example, as agripreneur, hindi niya po kailangan ang sobrang high-tech na housing. Ang kailangan po ninyo is profit. There are some design na sabihin natin, parang ganito yan. Grabe, napaka-high-tech ganito. But the cost involved in establishing that housing. Naranasan din namin kasi yan. No? Na halos yung kung makita nyo, try to browse our pages, makita nyo po, pati dumi po naka-conveyor yan. By the time pa yan. But the cost involved. Kaya nga ginawa na namin ng paraan, why should we eliminate the waste? Na kung nagawan pa natin ang paraan na kung saan po ang mga nananamatay na sisiyo po nagiging input naman po doon sa prekanhito, why should be the excreta of that native chicken be utilized also to earn more income? Sabi na nila, kung ano mabaho, masarap yung lasa. Hindi ko lang alam kung negative, kung iba yung pananaw nyo ha.
For example, durian. Baka isipin nyo ibang iniisip ko ha. Durian. Ang durian kasi, ang kanyang panlasa niya, that is what they call the, tawag dito, adaptive taste, no? Minsan kahit nga ako noon, ang baho kasi, parang ayaw ko nung kumain. Pero para tikman ng durian, ang sarap pala ng lasa. Kaya palagi sinasabi ko sa mga hindi ko makain ng durian, pwede bang huwag mo unahin yung ilong mo, unahin mo yung bunganga mo para makapasok. Kasi pag nakapasok na yung durian na yan, doon mo ma-appreciate na kahit gaano yan ka maamoy, pero masarap yung lasa niya. No, parang ganon. How about the skita of the chicken? Alam niyo kasi, ang isa sa nakita ko palagi, ang farmer, pag nagtanim yan ha, ang iniisip palagi, saan kaya ako maghanap ng financing para pambili ng pataba, insektisidyo, lahat-lahat na, pati binhi. Kung if they will be given a chance at saka may pinimigay yung Department of Agriculture, talagang ginagrab yan para makasave. Alam niyo kung ano ang ang totoong nangyari dyan? Ay nako, wala kayong ibang niloloko, mga sarili nyo. Bakit? Try to be dependent on what you are needed, no, in the farm, sa market. Bakit? Sino kumikita? Hindi ikaw, the market. The market. Kasi gusto mo maging magaan yung buhay mo, bili ka na lang bili. But we are not taking into consideration the possible cost and the possible profit that you are aiming. Kaya nga ang palaging pinapaabot po namin dito, why not consider farming as a business? As a business. Kaya nga sabi ko, pag businessman po kayo, yung right technology na lang ang i-adapt nyo. Never mind on how they develop, na ma-develop pa kayo dyan. But kung small scale lang, okay, pag malakihan po, ibigay nyo dyan sa research station. Napaka-expensive, bakit tandaan po ninyo yan, tandaan po ninyo. If you keep on doing experimentation in your farm, darating yung panahon, walang ibang malulugi kundi ikaw. Kundi ikaw. Give it to the researcher. Maghanap-hanap ka na, given right now the accessibility of information na bilis, maghanap-hanap po kayo ng information. Marami po kayong pwede papagkunan. Now, with that excreta kasi, it can be processed into compost or organic fertilizer. At alam niyo ba yung dumi ng manok, no, when it comes po sa nutritive value, no, para po as pataba po sa lahat ng hayop, that is secondary to guano or the excreta coming from the bats. Bakit itapon niyo yung dumi ng manok? Why not try to collect it? Try to collect it at gawing pataba yan. That is why that in the previous presentation that we have, ang palagi sinasabi ko, pwede ba lagyan nyo yan ng either carbonized rice hull or fresh rice hull as your litter material para po makolek yung dumi na yan. Why? Because that rice hull and carbonized rice hull serve as a carrier of the nutrient coming from that excreta. And beside, once na ma-infect yung manok sa isang pen o sa isang housing nyo, kunin nyo lang yung rice hull na yan, automatic lagyan ng disinfectant, lagyan ng bagong rice hull, safety na siya ulit. Kaya nga palagi sabi ko the key always in this activity is the practicality of the packages of technology. Iba kasing usapan. Pag sinabi kasi sa inyo, lahat-lahat and how to raise native chicken, no, ganito kasi yan, this is the housing, this is the location, this is the feeds na gawin nyo, tapos padating sa edad na ganito, ganyan yan. And then after it, no, it will be sold as this one. Alam nyo, hindi ganon ang pag-alaga po ng manok. And I'm doing that also way back then. Kaya nga, basta nag-seminar po ako, so lagi sinasabi ko, pili bang unahin natin is the negative aspect of raising a native chicken.
Never mind about the positive will always be there. But the negative part of raising native chicken, dapat maalaman nyo yan as early as possible para you can prepare yourself. Tandaan po natin, you can prepare yourself. Para at least aware ka, sabihin mo, narinig ko na yun kay Doc. Narinig ko na yun kay Doc. So, ibig sabihin, alam ko na kung paano gawin yan. Because, napaalam nyo na at the same time, I am also giving some suggestions on how to possible control it. Yun kasi, to begin. Alam nyo siguro sa mga naka-start na mag-alaga ng manok, siguro yung mga experience nyo, ang isa po sa very laborious part of raising native chicken is to clean or to wash the drinking troughs. Lalo na pag yung patubigan nyo is almost by the hundreds. It would take time. Sa amin kasi ganyan yung nangyari. If there is what they call a money auditing, in agriculture, there is what they call the labor auditing. Yung kung bakit napabayaan mo yung tauhan mo, sa may mga manok dyan, para po na ma-supplement, and then you can observe directly kung anong sinasabi ko tama ba o mali. I-try nyo ha. Huwag nyo paalam sa tauhan nyo na binabantayan nyo. Try to observe. How many hours or how many minutes do your farm hand or your laborer will spend in just cleaning the drinking troughs? Pag-isipan nyo yan. Pangalawa, that drinking troughs is one of the most potent medium for the dispersion of infection. Pag may isa sa mga manok nyo ang uminom dyan na may sakit, lagot ang lahat na plaque nyo. Lalo na pag kung sa isang plaque mo, for example, you have 20 or 30, tapos may isa lang may sakit. In just a matter of few days, tingnan nyo kung ano nangyayari sa mga manok nyo. Tingnan nyo. Pag ang housing nyo sobrang laki din, tingnan nyo. Ganon kasi yan. That is why that the experiences that we have, the studies that we're conducting dito po sa CPU po, yung palagi kasi sinasabi ko sa mga estudyante ko that is dealing with researchers together with us dito sa Philippine Native Chicken. Tandaan po natin that conducting a study as a part of thesis, it is not just only for the sake as your requirement for graduation. But try to think something of what will be your contribution in this sector of the economy out of your study. Hindi yan pakapal-kapal, but the practicality of doing something. Yung kung bakit that kami po nagpapasalamat po sa mga estudyante namin dito at Central Philippine University po. Na hindi naman po kami nangampanya na to those who would like to take agriculture. At least sa CPO po dito na College of Agriculture is the Center of Excellence for Agricultural Education awarded by the Commission on Higher Education. And at the same time po, we are ISO 9001:2015 na certified po. So those who would like to take agriculture po, may 3 kurso dito sa College of Agriculture. We have what they call the BS Agriculture, General Curriculum. And to those who would like to take the diploma courses of Philippine Native Chicken from other regions that would like to enroll, maybe after the finalization of this curriculum that we have, we can offer it online para po meron kayong diploma for Native Chicken. Ang isa pa naman doon is what we call the BS in Environmental Management and BS in Agrobiosystem Engineering. Tingnan nyo ang 3 kurso ha. We have BS Agriculture, we have the BS in Environmental Management, and we have what they call the BS in Agrobiosystem Engineering. It used to complement each courses
para po sa development po ng technology on native chicken. Parang ganon yan. Kasi the knowledge will become nothing if it will not be implemented. At tapos ang isa sa nakita ko kasi, iba kasi ang dating niya pag you have what they call the facilities whereby student can practice no what they have learned from the classroom. Parang ganon yan. Same also in you, no, in raising the native chicken. I know lalo na po sa ating mga OFW na alam nyo, isa sa mga pinakamaraming subscriber namin dito, if we're going to take a look on the insights. So, ang mga subscriber in our YouTube, in our Facebook page, almost 60% of you are OFWs. Isa maramdaman ko rin yan kasi yung kapatid ko si Usoso na OFW. Kung gaano po kayo kalayo sa pamilya. Money is nothing. Money is nothing. No, pag laging hinahabol nyo po ang pera, pero kailangan din natin ang pera to survive. Kung malayo po kayo sa side no, o sa tagiliran po ng anak nyo, hindi nyo pa maibalik yung panahon na ang mga bata nyo is baby, na hindi nyo sana kasama. By the time naman for good po kayo, yung mga anak nyo is also working, ma-miss nyo ang time na yan. That is why that the main purpose of putting this kind of project is that to help lalo na po sa ating mga FW, sa mga professional natin na weekend farmers, na kung saan po you can identify projects na possible po pag uwi nyo dito, if you can find something na ano pwedeng gawin nyo, na kung saan po kahit na kalahati lang ng income nyo dyan sa labas, basta kasama mo ang pamilya nyo, kasama nyo ang mga anak nyo, that is one of the greatest treasure that you have. Kahit anong kalaki yung bahay nyo, kagara yung bahay nyo, kahit gaano kadami ang sasakyan nyo, na pag yung mga anak nyo hindi nyo mabantayan, at saka mawala yan sa tamang daan ng paglaki niya, sayang ang lahat ng pinaghirapan po ninyo. Sayang. That is why that we at Philippine Native Chicken, it is always our goal na gaya na makita po namin dito sa aming vision and mission of Central Philippine University is that to be responsive to the need of the total person, not only in the Philippines but even other part of the world, na kung saan po makatulong po kami. Parang ganun kasi yan. That is why that even though that kasi noon when we started, kahit kaunti lang yung mga followers namin, but we keep on doing and sharing this information. And sharing this information po. This is not because of popularity, but we put up this station for a noble purpose to help other people, especially in identifying possible project that you would like to get involved when you go back to the Philippines, or if you are a professionals. Tingnan po na nyo. Kahit sabihin pa natin na ganito yung sahod natin, but at the end, pag nag-retire kayo, tingnan nyo po. Tingnan nyo. Magkano ang pension nyo? This is speaking on the average employee. Tingnan nyo, kung makasya yan sa maintenance nyo. Yung kung bakit that the younger that we are, na dapat mag-prepare na po tayo para by the time na you are about to retire, you already establish a certain project na which bring you the income that you will be needing when you retire. Isipin nyo ha. You are enjoying an income, or possible, for example, is a 5-digit income or 6-digit income then. And when you retire, bumaba ng 2 zero yan. Ano kaya ang maramdaman nyo? At saka alam nyo, pag na-retire po kayo, at saka mag-incidentary yung life nyo, nako, delikado yan. Mabilis kayong makapunta sa kabilang buhay niyan. Kaya nga, dapat habang maaga, no, lalo na po sa ating mga weekend farmers, na sa ating mga professionals, na consider it. Investing into something. Kaya nga para sa sinabi ko ba na
Huwag po natin tignan ang pandemic or the COVID on the negative side. Try to take a look or try to contemplate something out of this COVID. Ano ba talaga ang mensahe na pinapaabot ng COVID sa atin? One thing for sure. Pag ang pagkain mawala po sa atin, greater chaos will take place. And that is what they call the rule of agriculture. And agriculture will not survive if the thinking of those who are engaging agriculture is for subsistence farming. Pag sinabi po natin subsistence, we are focusing only on the possible output or the possible yield that we can only support our own needs. Hindi mo naisip kung kumikita ka ba o hindi, basta bahala na, basta may konsumo na ako, okay na yan. Doon po kayo nagkamali. Doon po kayo nagkamali. Isa sa mga reason that the younger generation would not like, if the given opportunity na kaunti lang po ang gusto magkumuha ng agriculture. Bakit? Walang kita kasi. Because it is that the shifting of mind that we have. Nang iniisip na natin is that okay lang yan, at least may pangonsumo. Try to shift the shifting the mindset that you have. Kaya nga siguro dapat try to do it in a entrepreneurial way. Because you're just only you're looking at the bottom line. Parang ganon yan kasi. That is why that we are giving this insight na para po naman at least kahit papano po ma-motivate po namin kayo on venturing agriculture. Wag po tayo mag-response na kung nandoon na yung problema. Pwede bang maging proactive po tayo? Na pag sinabi po natin proactive, hindi pa nangyari, pwede bang gawa na natin ng paraan? On the projection, pumapakita that on the year 2050, the population of the Philippines will increase to 150 million Filipinos. Tingnan nyo. Though the space that we are utilizing for agriculture is increasing or widening, hindi. Nababawasan pa yan because of what they call the development. Residential, subdivisions. What do you think will happen to us? By the time na yung Vietnam, yung other ASEAN countries na kasama po natin, the population also is increasing. And they will not give us rice. Ano mangyari sa atin? Gutom po tayo. That is why that the potential of the course in agriculture and the project involving agriculture in the years to come is nandoon yan. Nandoon yan. And don't wait for the time na darating pa. Dapat sa ngayon pa lang you start to move on. You start to move on. Ang isa lang sa pinakamalaking consideration natin in agriculture is that this is a very risky type of profession. Very vulnerable. Vulnerable. Kung baga sa mga commodity, parang itlog ng manok, yung fresh egg, pag nahulog yan, basag yan. Sa agriculture, ganon din. Bagyo, drought, movement of prices in terms of the market, lahat-lahat yan. Yung kung bakit that kung maalala pa nyo way back then when we started this live streaming, I have discussed various risks associated in agriculture. Para at least may alam po kayo na ganito pala yung mga risks na yan, dapat mas earlier po maka-prepare po tayo. Kaya lang problema natin kaunti na. So that is why that siguro sa bukas ng gabi dugtungan na natin. If you found this program is informative, kindly share it to those na makatulong po tayo sa kanila. Kahit sa ganun na lang. Hindi naman kami makatulong in terms of money, but kahit na lang po sa kalaman na makatulong po kami sa inyo at saka makita po namin na yung mga buhay po ninyo
no, umaangat po, kami po ay nasisiyahan na at least the wealth that we have is nandoon po sa bawat heart po ninyo. Kahit pa paano po, we want to live not on your head, but we want to live footprints, no, within the hearts of every Filipino raisers of Philippine native chicken. Iba kasi pag nandoon sa heart yan. That is the greatest wealth that we can have dito po sa Philippine native chicken. So pakishare po naman at saka pakipollow ng page namin if you found that this program that we have is informative, no, na kailangan po ninyo. And we are inviting you also for the seminar, this coming seminar, no, on Saturday, na para po that is a 5 to 7 p.m. seminar, but if you have some concern, we can extend that event to 3 hours para at least sulit po naman. And then antabayan nyo naman ang second flow of topic that will be about mga 2 to 3 weeks after the first seminar, para po naman na malugtungan yung kalaman nyo, para dahan-dahan na makapasok yung mga information doon. No? At saka ang advantage doon is that every time na may material na nakapost doon, try to download it and have it be printed. No? Para po naman na mayroon kayong reference material na when you are doing it. And from time to time po, actually what we are doing is that we are complementing it dito po sa page namin, na siguro sa iba naman na hindi makaya yung registration fee namin dito, na you can learn even in the live stream that we have. No, kaya lang ang mas detailed na discussion kasi nandoon yan. Because in the live streaming that we have, we used to focus more on what they call the general issues, no? In agriculture that may affect what they call the raisers of Philippine native chicken. No? But before we end, we'd like to acknowledge po, no, sa mga tawag dito, sa mga followers po natin that every night po nandoon, no, kahit umaga nandoon pa rin. No, thank you for the support to the Philippine native chicken. No, and at the same time po sa mga listener po ng KSFM, no, pasensya ng konti, basta every 7 to 8:30 in the evening po, ang lingbayan na ginagamit namin dito is Tagalog, but from 4:30 to 6 a.m. naman sa umaga po, no, we are using what we call the Hiligaynon na as a means of communication dito po sa programa natin. No? Ilagay po natin dito sa may Philippine native chicken para at least ang karamihan po sa inyo hindi na kayo maghanap-hanap pa kung saan. Nandito na mismo sa Philippine native chicken Facebook page na matagpuan yung mga programa na yan. No, kay Sir Japet, no, magandang gabi po dyan sa inyo, sir, sa may Kabarbaran, Agusan del Sur, no, kay Sir Jason Kaday. No, Sir Jason, thank you also for following us, no, mula ang gabi hanggang umaga po. No, thank you. No, dyan sa may Pabia at saka sa mga kasamahan mo dyan sa bahay na siguro nakamonitor with us. No, thank you for being with us. No. Thank you for the trust and confidence. And also from Cinco Wilfred, no, watching from Maasin. No, kamusta, sir? Ang panahon diyan sa Maasin, no? Inviting you pag bakante pa kayo mayang umaga, mga 4:30 po. No, we have also the program dito po sa page na to. And then kay Sir Losoriaga Ricardo. Sir Rick, kamusta, Sir Rick? No, ang business natin dyan, sa nakita ko ata sa Facebook, nakabinta ka ng manok mo. Kamusta, sir, yung kuhan dyan, no? Ang bintahan ng manok po sa inyo dyan sa may Padre Garcia. Sir, baka, sir, pag kulangin po kayo ng manok, you can contact Sir Mario Quiatson dyan sa may Santo Domingo Dumangas, no? Dumangas. Batangas pala. Kay Sir Mario Quiatson dyan, no? Paki-connect lang, sir. O di kaya Sir Mario, no? Paki-link niya kay Sir Losoriaga Ricardo, kay Sir Rick Losoriaga, na baka po may tulong din kayo dyan, no? At saka kay Nat Ongkingko, no? Thank you, Nat, kasi kanina nag-posting kami about the audio. Kasi nagka-problema dito sa connection namin. No, thank you, Nats, no, for informing us na may audio na po tayo. At saka kay Jeffrey Solidarios, no, from Davao del Norte. No, thank you, Sir Jeffrey, for being with us.
no, and to Acarmilo Ramos, no, dyan sa may Bicol region. Sir, kamusta sir yung ating Camarines Chicken dyan po, sir? And then kay Rashid, no, kay Sir Rico Suyat, no, watching also from Jeddah, Saudi Arabia. At saka sa ating ever supportive, no, at saka very di ko sir ma-express yung adjective para po sa inyo. Thank you sir sa lahat ng suporta niyo po na kay Sir Nicholas Lial na in New York, US of A. No? Sir Nick, thank you for being always with us, no. At saka kay Jose Danter Santos, no, Hernandez, na watching from Las Piñas. Kay Gaspar Labiano, no, from Dasmariñas, Cavite also. No, magandang gabi po sa inyo, sir, and welcome to the show. And kay Experto Mabalot, no, from Dubai. Kay Sir Ceric Moliano Pulambot, no, watching from Cebu City, no, every day nandoon si Sir. Thank you sir for being with us. At saka kay Iko Lamusaw, no, magandang gabi po sa inyo, Sir Iko Lamusa. At saka sa kay Sir Birmark Kapadusa, no, yan sir, ano sir, naka-quarantine pa rin kayo dyan sa may Pasay City, sir. God bless and keep safe, sir, no, sa pagsampa po niyo sa barko, sir. At sa aking kaibigan na negosyante, no, kay Sir Wilmer Pilia, no, magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmer. No, at saka kay Sir Ricardo King, no, watching from Calapan, Oriental, Mindoro. Kay Sir Cyrus Arabio, no, watching from Australia, no, at saka sa ating isa pa, no, kay Sanchez Hernano Jr. Cusio, no, magandang gabi po sa inyo, Sir Hernane. At saka sa aking idol every night, teacher na, DJ pa, farmer pa, ano, Sir Harold, lahat nandun na po sa inyo. Basta ang importante, Sir Harold, the greatest treasure that you have in life is si Ma'am Wilna Hirao Canyonaso, no? Diyan sa may Santa Barbara. Thank you always to this lovely couple, na kay Sir Harold Jun Canyonaso at saka kay Ma'am Wilna Hirao Canyonaso. Thank you for following with us. And at least, sir, nandoon kayo, sir, sa Radyo Kahilwayan, no? Diyan sa mga banda sa may Santa Barbara, no? Kindly tune into Radyo Kahilwayan. At saka kay Sir Romulo Gianan, no, magandang gabi, Sir Romulo, no, at saka kay Edgar Pituco, no, watching from Calgary, Alberta, Canada, no. Magandang umaga dyan sa inyo, sir. At saka sa kay Sir Bong Colyado. No, Sir Bong, once na makauwi po kayo, and then if you have time, no, to visit us dito sa Central Philippine University, no, daan muna kayo dito, sir, sa may CPU po, sir. No, and hoping na pag-uwi mo by ano ba yan, sir, December? Dapat, sir, pag nagpanood po kayo, katabi nyo na po si Ma'am Ruth Colyado, no, dyan sa tabi po ninyo, sir. At saka sa mga Colyado brothers, no, dyan sa Mindanao, thank you for being with us also.
At saka kay Ahmed Rebullido Ubana, thank you sir for the appreciation sir. It is our pleasure and our treasure po na makapag-share po ng information or knowledge po sa inyo sir. Ang tawag po namin doon sir is wisdom. No? Mas maganda kasi pakinggan ang wisdom, but the real meaning of wisdom na mas maganda sa compared than the knowledge sir. No? You want to live in the every heart of every Filipinos that used to raise the Philippine native chicken. Kay Sir Marcos Balahadja. Tama sir yung sabi mo sir. And the time will come that new era of farmers will be the great businessmen. Tama po sir. But the first step na dapat gawin po, dapat tayo po mag-umpisa sir. Na dapat umpisahan natin sir para later on no, nakaposisyon na po sir. Ihado. Ang bilis mo, Ihado, ha? Nandito ka na pala sa Pilipinas. Kay Kapitan Jimwell na Arpa, no, watching from Tagaytay, no? Ang bilis mo, Ihado. Akala ko, Ihado, December pa. Nandito ka na pala sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo, Ihado. At saka sa aking incoming ihada, no? Siguro dyan sa tabi mo, Ihado, no? Pakirigas lang dyan sa aking ihada, Ihado. At saka kay Joseph Jiminay S. Conel, no? Watching from San Miguel, Iloilo. Na magandang gabi po sa inyo, sir. And I'm inviting you bukas po na umaga, sir. No, 4:30 to 6, no? Dito pa rin sa may Philippine Native Chicken page. No, pasensya ng konti sir, baka hindi marating ng KSFM dyan, no? Ang 101.1 KSFM ang San Miguel po, no? Kasi medyo maliit ng transmitter namin dito na para hindi makaabot yun ata. This is only a 25 watts transmitter po. Siguro Sir Harold yung sa inyo dyan sa may Santa Barbara, na yun ba Sir Harold, 1 kilowatt po yung transmitter ng Radyo Kahilwayan. At saka kay Sir Richard Waiso, no? Magandang gabi po dyan sa inyo sir. At saka thank you Rashid, no, for the appreciation, no, of what we are doing. Kaya lang panahon natin na sabi daw basta may pinagmulan, may katapusan, no? Yung panahon natin, overtime na po tayo. Again, no, in behalf of our President, we'd like to extend our gratitude po sa lahat ng followers namin or the trust and confidence that you have given to the Philippine Native Chicken, no? And we are requesting you again, if you found this program to be informative, no, kindly share it, no, to those whom you know na makatulong po tayo. At saka pakipollow po ng page namin para po naman na every time na mayroon po kaming mga program po, no, you'll be immediately be notified. At saka sa aming mga viewers po, not on the real time, no, thank you po. Alam ko po na sobrang dami po ninyo. Thank you for the trust and confidence that you have given to Central Philippine University. Hope na kahit paunti-unti po, the wisdom that we are sharing in this space to makatulong po sa inyo. Again, our President, Dr. Chorso Robles, at saka yung Chairman of Board Trustee namin, Atty. Bon Lobel Bidona, na kami po, together with my technical partner, Ma'am Dana Marie Estoy Gabasa, this is your host, Dr. Jaime C. Cabales Jr. na palaging sumasabi na keep safe and God bless always. See you tomorrow, no, for another episode of the this program. Good night and God bless always.